Sino po ba ang nangangailangan ng dental braces? To clarify that it is more than just for beautification and it is for other purposes as well. Please explain po sa lahat po ng nakikinig po sa atin na hindi lang po yan pagpapaganda. Thank you, Doktora. Yes po. Thank you po, Attorney Dot. Tama po kayo, hindi lang po para sa beautification ang pagpapabraces. Ang braces po ay isang treatment, kaya po we call it an orthodontic treatment. And to clarify muna po, ang pagpapakabit po ng braces should be done by a licensed dentist na hindi lamang nakapasa na sa board exam o nakagraduate at nakapasa na, dapat po ito ay meron ng specialization or masteral sa tinatawag na orthodontics. Kaya po hindi basta-basta na tayo nagpapakabit lang na dahil may kakilala kang graduate na dentista o kaya naman licensed dentist, ay basta na tayo nagpapakabit. We need to make sure na meron pong specialization ang ating pong pinuntahan na dentista kung saan magpapakabit ng for braces. Like yung tanong po ni Attorney Dot, sino nga po ba ang nangangailangan ng braces? O tulad po ng sabi ko, ito po ay treatment plan na kung saan inaayos ang mga problema sa ngipin. Number one, unang-una po yung sabi nila kapag sungke o may tinatawag na crowding, yung iba-iba po ang ayos ng ngipin. Meron din naman pumupunta sa dentista para magpa-braces kapag merong spacing o hiwa-hiwalay ang ngipin. Pero sa ngayon po, bukod sa braces, may iba ng paraan para maayos po ang hiwa-hiwalay ang ngipin. So isa pa pong reason bakit nangangailangan ng braces ay kapag may maling bite, mali ang kagat o tinatawag na wrong occlusion. Sa mga nag-aral po ng orthodontics, may iba-iba pong class ng malocclusion o maling bite. Sabihin na natin para madali po natin maintindihan, isang form yung pagkakaroon ng crossbite o yung parang ang kagat mo ay tabingi. O kaya naman overbite and deep bite na parang naka-forward yung harapan ng ngipin kaysa sa ibaba, na kapag nag-close ka ng lips, hindi na ma-close yung upper lip, nakalabas ang ngipin. Yung mga yun po. Isa pa ay yung underbite ang tawag, nakapasok naman yung itaas ng ngipin compared sa ilalim, na ang tendency, ang itsura niya parang ang mahaba, ang baba. So, all those things po, hindi normal ang bite. So, kapag na-diagnose na isang orthodontist ng ang mga problemang ito, pwede pong isuggest ang pagsusuot o pagkakaroon ng braces. Isa pa pong bakit kailangan o sino pa nangangailangan ng braces, pwede rin po itong pang-correct o second phase of treatment sa mga sinasabing may problema sa TMJ o temporomandibular disorder. Attorney Dot? Okay. Yes, Doktora. It's very clear. Yeah. Okay, Attorney, sige, tuloy mo muna po. Oo, sinabi ni Doktora na kasama yung TMJ, pero hindi masyado niya na-explain kung ano yung TMJ. Doktora, bago ko po ikaw ibigay kay Ma'am Annie Rentoy, ano po ba yung TMJ? Bali po, Attorney, ang TMJ isa siyang different topic na medyo marami rin pong pag-usapan, no? Ang TMJ po, o temporomandibular joint, ito po ay isang normal na bahagi ng katawan natin. Kapag po hinawakan mo yung nasa harapan ng tainga nyo, try nyo po, may mararamdaman po kayong bony structure kapag ngumanga. Try nyo po ngumanga. I can feel it. I can feel it now. Yes. Yeah. Ang bony structure po na yung tinatawag na TMJ. Yes po. Kapag po merong problema dito sa TMJ natin, tinatawag na po siyang TMD o temporomandibular joint disorder. Yun po. Okay. So, yun po, correct muna po yan. Marami po mga symptoms o mga nararanasan ng isang tao kapag po merong TMD. And pag nagawa na correct na po phase 1 for the TMD, may tinatawag pong phase 2 of treatment at isang option po yung pagkakabit ng braces.